Enzo's POV. Ano ay naarte nito? Tanong ni Enzo sa isipan. Kanina naman nakausap to ni Lolo, okay naman siya. Naka-shades pa talagang babaeng to. Teka nga, pusa! Sabay preno ni Enzo. Aba ang babae nakataas ang paa. Akala niya natutulog to, gising pala. What? Tanong ni Alexandra sa kanya. Ang mga babae talaga parang panahon, di malaman anong timpla. Nag-isip si Enzo hanggang sa pupuntahan nila. Kung ano ang ginawa niyang mali, ayaw naman niya tong tanungin. Basta na lang siyang bumaba. Iniwan niya na to at pumasok ng diretso sa loob ng couturier. Sir, good to see you po. Nasaan po si ma'am? Nasa labas. Papasok na rin yon. Nasaan ang ipifit ko? This way po, sir, sabi nito. Umakit sila ng hagdan papasok sa isang kwarto. Narinig na rin ni Enzo ang pagpasok ng babae. May mga nag-a-assist na dito. Napatawa pa siya ng tanongin to kung para sa dibo ang kakailanganin nitong gown. Sir, alin pong gusto ninyong itry? Isang design per coat lang po kami. Bawat narito po'y walang katulad. Paliwanag ng nag-a-assist sa kanya. Gusto ko to. Tinuro ni Enzo ang isang coat na black, may bowtie na nakalagay. Copy, sir. Kinuha nitong coat, inalis sa hanger at tinulungan siyang magsuot. Maganda ang fit nito, halatang ikakasal magsusuot. Gwapong-gwapo naman siya sa sarili niya. Paglabas niya, nagbibihis pa lang si Alexandra kaya minabuti niyang umupo sa couch. Nagpipindot siya sa cellphone nang bumukas ang kurtina ng bride's room. Lumingon siya saglit para silipin si Alexandra, ngunit binalik niya ang paningin sa babae. Parang kumikinang ang paligid paglabas ng babae. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Doon, nagtamang muli ang kanilang mga mata. Di ni Enzo malaman kung bakit nga ba ganoon ang pakiramdam niya. Di ba siya kinabahan kapag si Bianca ang kasama niya. Pero sa tuwing magtatama ng di sinasadya ang mga mata nila ni Alexandra, parang may tumatambol sa kanyang dibdib. Si Enzo ang nagbawi ng paningin, ramdam niya, para siyang napapaso sa tingin ng babae. Di niya malaman kung ano nga bang meron sa titig ng babaeng to at nakakaramdam siya ng kakaiba. Sir, tayo na po kayo dito sa tabi ni ma'am para makita niyo po kung maganda yung suot niyo. At bagay, tawag ng baklang designer. Tumayo siya at inalalayan na makababa si Alexandra sa hagdan. Humarap silang dalawa sa salamin. Ang ganda mo sa suot mo, bagay sa'yo. Mukha kang mabuting tao sa suot mo, sagot naman ni Alexandra sa kanya. Ikaw naman nagmukhang anghel, hindi halatang maldita ka. Ikaw naman mukhang gentleman kahit hindi. Utak mo nga halos lahat nasa papaya mo. Ikaw naman utak mo nandyan sa balls mo. Natigilan si Enzo. Mukhang galit na to kaya hindi na lang siya nagsalita. Sir, ma'am, kukunan ko po kayo ng picture. Ma'am, mag-abrisyate po kayo kay sir. Utos ng designer. Hindi kumikilos ang babae. Hinawakan niya ang kamay nito at saka nilagay sa kanyang braso. Sir, ma'am, konting hilig po ng ulo sa isa't isa, sabi pa ng designer. Para po kayo magkagalit. Humilig si Enzo sa may ulo ni Alexandra, tsaka sila sabay ng ngumiti. Maya-maya pa nagkaroon ng komosyon sa labas. May pinapaalis silang babaeng sumisigaw-sigaw. Napatingin sila sa pintuan. Pumasok si Bianca at ang mga kaibigan nito. Well, 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 bravo! Pumapalakpak pa ang babae. So, totoo palang balita na magsusukat kayo ng damit ngayon. Wow naman. Congrats! Girls, palakpakan sila. Sabay-sabay nga nagpalakpakan ng mga to. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalamang narito ako? Tanong ni Enzo sa babae. Siyempre, marami akong alam. Talaga bang ipagpapalit mo ako sa babaeng yan? Tanong nito. Harapan lang ang malaki dyan. Sa ganda at tangkad, lamang pa rin ako. Mas maganda ka nga, pero yung class? Negative 1 million. Hoy, kung di lang kailangan ni Enzo ng mana, hindi kanya pakakasalan. Oh, kawawa ka naman. Ako ang pakakasalan salamat sa mana. Inaasar pa to ni Alexandra. Oh, bakit ka iiyak? Ay, iiyak na yan. Iiyak na yan. Ang kapal mo. Susugurin sana to ni Bianca, ngunit nahawakan agad ni Enzo to. Tama na. Lumabas ka na at mag-usap na lang tayo sa ibang araw. Utos niya rito. Nabilog na talaga ng babaeng yan ang utak mo. Para nakot yung pangako mo sa akin. Umiyak na si Bianca. Napag-usapan na natin to, Bianca. Sabi ni Enzo sa babae. Hindi ko pala kaya. Masakit. Hindi ka naman matitiis ng lolo mo kaya please ako ng pakasalan mo. Lumuhod ang babae sa harapan niya. Anong ginagawa mo? Nakakahiya. Saway ni Enzo dito. Ibalik mo siya sa akin, Alexandra. Pakiusap ni Bianca kay Alexandra. Bata ka pa naman, marami pang iba. Okay,
Tumalikod na si Alexandra. Parang nanonood ng teleserye ang mga naroon. Nagpapapalit-palit ng tingin sa mga artistang puno ng intense bawat eksena. Alexandra! Inawakan ni Enzo ang kamay ng dalaga. Ihahatid ko lang si Bianca. Tumango lang ang babae sa sinabi niya at saka pumasok na sa fitting room. Sabi ko na nga ba't babalik ka na sa akin? Tumayo na si Bianca at saka humawak sa kanya. Bianca's POV. Pabalik-balik siya sa loob ng kanyang kwarto, nag-iisip siya kung paano makakaganti nang marinig niya ang yabag mula sa labas ng kanyang kwarto. Marahas ang pagkakabukas ng pinto, pumasok ang kanyang mga magulang. Masyado mabilis ang pangyayari at hindi niya napaghandaan ang pagsugod ng ama. Sinampal siya nito. Bumalandra siya sa sahig. Tonta ka talaga. Ano tong kumakalat online na nakikipagbardagulan ka tapos natalo ka? Napakalampa mo talaga. Matapos mo mag-umpisa ng away, tutulugan mo lang kalaban mo? Galit na galit ang ama sa kanya. Pero daddy, lasing lang ako noon. Mangiyak-ngiyak niyang sabi dito. Bakit itong inuuna mo, ha? Akala ko ba ikaw ang pakakasalan ni Enzo? Eh bakit balita namin ang pakakasalan niya yung anak ni Martin na driver ni Don Miguelito? Daddy, may usapan na kami ni Enzo. I-divorce na rin naman si Alexandra pagkalipas ng 3 taon. Kukunin niya lang ang mana na para sa kanya. Bakit di mo agad to sinabi sa amin? Para nagawa namin ng paraan habang maaga pa. Bulyaw ng tatay niya. Ano po bang magagawa ninyo sa desisyon niya, Lolo? Tumayo siya, hawak pa rin ang pisngi. Tumawag sa akin ang taga-couturier kung saan magsusukat ng damit si Enzo. Puntahan mo sila doon at panahon na para papiliin mong lalaking yon. Kami naman ang iyong ina pupunta sa mansyon. Kakausapin namin si Don Harry. Magagalit sa akin si Enzo, Daddy. Natatakot ka lang ata kay Alexandra. Sa dami mong kaibigan, isama mo sila. Pagtulungan niyong gulpahin ng babaeng yon para siya na magkusang lumayo kay Enzo. Utos ng mommy niya. Wala nang pero-pero, Bianca. Wala ka nang ambag sa buhay natin. Palamunin ka na lang dito at yung inaasahan nating makakatulong sa pag-angat na negosyo nating nalulugi, hindi mo pa mabingwit. Maganda ka lang pero bobo ka. Bulyaw sa kanya ng kanyang ama. Tsaka ang mga to tumalikod at iniwan siya. Naikiyom ni Bianca ang kanyang mga kamao. Hindi niya alam kung paano siya makakatakas sa impyernong bahay na to. Nahihirapan na siyang i-please ang mga magulang. Parang lahat na lang ng gagawin niya mali. Lalong umahon ng inis niya kay Alexandra. Ang babaeng umagaw ng lahat sa kanya. Ginto na sana, naging bato pa. Inayos ni Bianca ang sarili at tinawagan ng kanyang mga kaibigan. Sa Paris naman, uso mga ganitong bardagulan ng mga babae. Di niya alam ba't big issue ito dito sa Pilipinas. Madalas sa kalsada nag-aaway ang mga babae dahil lang sa mga lalaki. Kinuha ang kanyang bag. Kailangan niyang patunayan sa mga magulang na may silbi siya. Ayaw niyang matulad sa ibang mga kakilala na iniwan na ng mga magulang. Ayaw niyang mag-isa. Di naman maaaring maging bayaran siyang babae habang buhay. Pinipili niyang samahan yung mga matatandang may mga asawa na ayaw masira yung pamilya para walang lalabas na baho kahit sa kanyang mga magulang. Lumabas na siya ng bahay, hindi siya magdadala ng sasakyan dahil alam niyang ihahatid siya ni Enzo. Kaya nagpasundo na lang siya sa mga kaibigan. Agad siyang sumakay sa sasakyan ng mga to. Pagdating ay umalis sa lugar na yon. So true, pagsang-ayon ni Jana. Alam mo, Bianca, bakit di mo na lang pikutin si Enzo? Suhestyon ni Ali, ang driver ng sasakyan. Plano ko na yan, mga girls. Pag hinatid nila ako mamaya sa bahay, pipikutin ko na siya. Di naman siya matitiis ng lolo niya, hindi ba? Tama! Nagkatawanan pa ang magkakaibigan. Pagdating nga nila sa lugar, agad nilang nakita ang sasakyan ni Enzo nasa harapan ng couturier area. Confirmed, girl, nandyan sila, sabi ni Jana. Let's go! Ipapakilala ko sa babaeng yan na mahal ako ni Enzo para alam niya kung saan siya lulugar. Naglakad sila patungo sa pintuan ng butik. Hinarang sila doon ng staff. Ma'am, bawal pong pumasok. Exclusive day po to para sa VIPs namin, sabi nito sa kanila. Wala akong pake. Boyfriend ko yung nasa loob, sigaw ni Bianca. Naku ma'am, nandyan po yung bride-to-be ni sir. Wala akong pakialam, papasukin mo kami. Sa kanya tinabig ang babae para makadaan silang magkakaibigan. Halos umakyat lahat ng dugo ni Bianca sa ulo na makitang dalawang masayang nakangiti at nagpapapicture. Napatingin ang mga to sa kanila. Well, ang galing. Pumapalakpak ng sabi. At totoo palang balitang narito ang aking boyfriend at ang mga agaw niyang bride-to-be. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Enzo sa kanya.
Kayo, talagang pakakasalan mo ang babaeng yan? Duro niya kay Alexandra. Ang balanding yan. Huwag kang manggulo dito na pag-usapan na natin to, hindi ba? Pinigilan siya ni Enzo na makalapit kay Alexandra. Sabalit na inis si Bianca nang insultuhin siya ng babae at ipamukha nito sa kanya na kahit anong gawin niya, hindi mapupunta sa kanya si Enzo. Doon na siya nawala. Nang pakiramdam ni Bianca na wala na siyang mapapala, bigla siyang lumuhod. Kailangan niyang galingan para mabawi niyang lalaki. Please, Alexandra, ibalik mo na si Enzo sa akin. Marami namang iba dyan, please. Mahal na mahal ko siya. Pakiusap niya sa babae. Tumayo ka nga dyan. Inawakan siya sa braso ni Enzo. Ihahatid ko lang to. Tumayo siya at masayang masaya sumama kay Enzo palabas ng butig. Salamat at pinili mo ko. Sabi niya dito. Nasisiraan ka na ba? Paano kung magsumbong si Alexandra kay Lolo, di lalo ka nang napasama sa kanya? Di na nga magandang image mo kay Lolo, huwag mo na lalong pagpagngitin. Girls, ihatid niyo na siya. Hindi ba ikaw maghahatid sa akin? Gulat niyang tanong dito. Saka na tayo mag-usap pag marunong ka nang makaintindi at umunawa. Tinalikuran siya ni Enzo. Enzo! Tawag niya rito. Mamili ka, siya o ako? Nagkatinginan na makahulugan ng mga kaibigan niya, tsaka nagparita ng kakaibang ngiti. Seryoso ka sa tanong mo, Bianca? Balik tanong ni Enzo na ikinatahimik niya. Umuwi ka na. Saka to pumasok ulit sa loob. Halika na girl, mali naman yung timing mo eh. Baka may pinagdaraanan siya ngayon. Sabi ni Ali sa kanya. Oo nga Bianca, ganyan din nangyari sa amin ng ex mo. Pinapili ka mo siya, ang ending ako yung nawalan. Kwento rin na Jana. Wala na si Bianca ang nagawa kundi ang umalis na sa lugar na yon. Mahal niya si Enzo, ngunit mas mahal niya ang kayamanan nito. Makakaganti rin ako sa iyo, Alexandra. Kukunin ko ang lahat at alam kong akin, sabi ni Bianca sa kanyang isipan. Alexandra's POV. Ang intense ng nararamdaman ni Alexandra nang ihatid ni Enzo palabas ng lugar na iyon. Si Bianca, malamang magtataksi siya pa uwi. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ng babae nag-a-assist sa kanya. Okay lang ako. Tumalikod siya dito para alisin ang zipper ng kanyang suot na gown. Kilala sa fashion industry si Bianca na war freak, sabi sa kanya ng assistant. Naging modelo na namin siya isang beses at di na namin siya muling kinuha. May pinag-aralan naman pero ang attitude parang squatter. Hindi ko rin alam kung bakit ako ang pakakasalan ni Enzo. Yun naman ang nobya niya. Mas bagay naman kayo ni Sir, ma'am. Para magiging impyerno lang buhay ni Sir dun sa babaeng yun. Napanood nga namin sa internet yung karate ninyong dalawa eh. Isang tira nyo lang, tumba na siya. Ayoko naman sanang patulan kasi nga, nobya naman talaga siya. Sinuot na ni Alexandra ang kanyang damit. Kaso pinoprovoke niya ako eh. Mabuti na sa kanya yun, ma'am. Nakakita siya ng katapat. Sige, mukhang magta-taxi pa ako pa uwi. Salamat. Lumabas na siya ng fitting room. Nagulat pa si Alexandra na naroon si Enzo nakaupo sa couch. Ready ka na ba? Tanong ni Enzo sa kanya. Bihis na rin ang lalaki. Akala ko hinatid mo si Bianca. Nagtataka niyang tanong. May sasakyan naman sila. Kaya na rin lang umuwi, no? Okay ka na ba? Oo, tara na. Nakangiti niyang sagot sa lalaki. Matapos magpasalamat sa mga naroon, umalis na sila ni Enzo. Pinagbukas siya nito ng pinto at inalalayan makaakit ng sasakyan. Saka to lumigid sa kabilang side para makasakay na sa driver's seat. Nagugutom ako, ikaw, anong gusto mong kainin? Tanong ni Enzo. Ikaw? Saka nagtantalizing eyes pa si Alexandra sa lalaki. Ba't parang ang slow ng paligid ngayon? Pati pagkilos ni Enzo, mabagal. Ha? Napatawa to sa sagot niya. Ako ang kakainin mo? Natatawa ni Enzo na tanong sa kanya. No, hindi yun. Ang ibig kong sabihin ko anong gusto mo, yun din ang sa akin. Napatingin sa Alexandra sa labas at napapikit habang kagat-kagat ang pang-ibabang labi. Sira ka, Alexandra. Mamaya ituloy niyo yung ginawa sa'yo kanina, gaga. Gusto mo, no? Gusto mo? Hindi. Alexandra, nagulat to sa sigaw niya. Okay ka lang ba, Alexandra? Ano nangyayari sa'yo? Hindi ka lang niya tinuluyang halay, nagkakaganyan ka na? Ay naku, wala naman. May bumara kasi sa lalamunan ko ewan ko ba. Bakit yun naisigaw ko? Pagsisinungaling ni Alexandra dito. Gusto mo ba ng candy? Tanong ni Enzo. Ay hindi na, iinom na lang ko ng tubig mamaya. O sige, dyan na lang. Yun, masarap kumain dun oh.
Tinuro ni Enzo ang isang Japanese restaurant. Mahilig ka sa ramen, hindi ba? Itinabi nito ang sasakyan sa parking area ng restaurant. Inalalayan siyang bababa ng lalaki. Umuna pa tong maglakad sa kanya, ngunit una siyang pinapasok sa resto. Mangilan-ngilan pa lang ang nakain doon. Umupo sila sa bandang sulok ng restaurant. May lumapit agad sa kanilang waiter. 2 pork belly ramen at isang pitcher ng cucumber melon, sabi ni Enzo. Agad namang umalis ang waiter. Si Alexander na may naglilibot ng paningin. Ang ganda dito, ang sabi niya. Pasensya ka na pala at sinugod pa tayo ni Bianca. Wag na sana tong makakarating kay Lolo. Pakiusap sa kanya ng lalaki. Okay lang, hindi ko to sasabihin sa kanya. At saka sana wag mo na siyang patulan. Alam mo naman may pinagdaraanan niyang tao. Pakiusap ni Enzo sa kanya. Medyo napataas ang kilay niya sa sinabi nito. Siya ang pagsabihan mo. Kung di naman niya ako uunahan, di ko rin siya papansinin. Nakausap ko na siya tungkol dyan kaya't sana ikaw na lang ang umiwas dahil mas normal kang mag-isip. Alam kong abnormal siya kaya't sana mapagamot siya, no? Tumahimik na lang ang lalaki sa sinabi ni Alexandra. Marahil alam din ito na kasalanan naman yon ng babae at wala siyang alam tungkol doon sa ipinagwawala nito. Dumating na ang order nila nang hindi sila nag-uusap. Mabango ang usok ng sabaw at ang cucumber lemon mapang-akit ang kulay. Sa unang higop ni Alexander ng sabaw, gumuhit sa kanyang lalamunan ang anghang nito. Parang bigla may pumasok na maanghang sa kanyang baga. Inihit siya ng ubo. Nagmamadali namang nagsalin ni Enzo ng juice sa kanyang baso. Iniabot agad to sa kanya. Ano nangyari? Napaso ka ba? Tanong nito. Hindi naman, ang anghang pala. Sagot niya matapos dunukin ang juice na laman ng baso. Mahilig ka naman sa manghang sabi ni Enzo. Nagkasabay kasi yung init at yung anghang, kaya medyo nabigla yata ang lalamunan ko. Okay ka na ba? Ayos lang ako. At tinuloy na nila ang pagkain. Masarap naman nga ito. Gusto niya yung pagka-creamy ng sabaw. Matapos kumain, nagulat si Alexandra sa sinabi ng lalaki. Pasensya ka na pala sa nangyari kanina sa kwarto mo. Hindi lang ako nakapagtimpe. Pero hindi na yun mauulit, pangako, sabi ni Enzo. Hala, bakit hindi mo uulitin? Gusto ko yun, sigaw na isipan ni Alexandra. Kalimutan mo na lang yon. Gaga, ipatuloy mo, dali. Salamat naman. Natatakot kasi ako na baka magalit ka. Baka hindi ka na pumayag na magpakasal sa akin. Huwag na lang natin pag-usapan at nahihiya ako. Okay, sorry ulit. Gusto rin kitang makausap ng maayos. Gusto ko sana na maging magkaibigan tayo sa loob ng pagkasama natin. Pero sana hayaan mo man lang makasama ko si Bianca kahit patagulang. Nasaktan si Alexander dito. Hindi talaga nito kayang kalimutan ang nobya. Sana sa loob ng 3 taon, ma-realize nito na siya para talaga ang babaeng para dito. O sige, pero dapat di kayo makikita ng ibang tao Okay lang ba kung kasama ka namin? Para naman di mahalata ni Lolo ang sitwasyon natin. Napabaga si Alexander ng hangin. Ano pa ang request mo? Ang ATM niya. Wag yun. Bakit naman? Turuan mo siya magtrabaho. Wawaldasin lang niya ang kayamanan mo sa hinaharap. Matuto siyang magbanat ng buto at hindi nakaasa sa gaya mong basta siya palalamunin. Buti sana kung pangkain lang, hindi ba? Pati panluho niya, kinukuha niya sa'yo. Ito naman ang napabuntong hininga. Saka siya hinarap ng maayos. Bakit ba kita napapayag sa ganito? Malungkot ang mata ni Enzo. Para sa dati nating pagkakaibigan at magiging pagkakaibigan natin ngayon. Kaysa i-donate ang kayamanan sa charity, tutulungan kitang makuha to para sa future mo. Salamat naman at magiging magkaibigan ulit tayo. Ikaw naman ang tatanungin ko. Ano yon? Anong nagustuhan mo kay Bianca? Nagulat to sa tanong ni Alexandra.